Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Eto na naman tayo, no? Meron na naman tayo mga kabayan pag-uusapan. Marami pa rin dyan sa comment section mga kabayan ang against, no? Sa mga pinagsasabi natin kahit na yung reference natin mga kabayan ay masa-search nila, no? Sinasabi pa rin nila na fake news, hindi totoo. Ano ba naman yan mga kabayan? Mamula tayo sa katotohanan. Yan yung literal na nangyayari ngayon sa ating bansa. At pangalawa mga kabayan, Happy Father's Day muna, no, sa lahat ng mga tatay, no, na walang sawang nagsusumika para maitaguyod ang pamilya mga kabayan. Batiin nyo mga tatay nyo, no. Siyempre, alam niyo kung wala yung mga yan, wala tayo sa mundo ngayon. Kaya Happy Father's Day sa inyo. At siyempre, pag-usapan natin itong mga nasabi ni Father Flavio, no. Tayo hindi pa nakakapagbigay ng ating opinion patungkol diyan sa mga pinagsasabi ng pari na yan mga kabayan. Nung nakaraan, meron tayong naitapik pero hindi yung si Father Flavio, no? At isa pa mga kabayan, etong si Attorney Guanzon, no? Meron tong bira kay President, no? Ito, sa President mga kabayan ng Maharlika Investment Funds na yan. Ang sabi dyan ni Attorney Guanzon, Guanzon, binakbakan Maharlika Chief Budol, Rafael Kunsing Jr. This is the man who receives million per month in salaries from our taxes, and up to now Maharlika Corp has no income. Budol, literal naman mga kabayan. Isipin ninyo napakarami mga kabayan ang pinagkunan na pera, no, nang inilagay dyan ni Bungit sa Maharlika Investment Funds na yan. Tapos wala tayong nakikita mga kabayan. At pangalawa, yan palang PhilHealth mga kabayan, sinearch natin, wala pa pala mga kabayang, kumbaga talagang maayos na resulta kung ano ba talaga nangyari sa PhilHealth. Hanggang ngayon mga kabayan, nakabinbin pa rin yan sa Supreme Court. At pangalawa, yung GAA. Napakarami mga kabayan na po pwedeng, kumbaga pagpukusan nitong mga mambabatas natin, itong ating mga magagaling na nandyan sa gobyerno. Pero wala mga kabayang, walang aksyon. Isipin ninyo, ang pinag-iigi nila yung impeachment na yan, yung issue patungkol doon sa 200 pesos na increase, na which is ang problema mga kabayan ng bansa natin ay napakalaki, no? Yung mga pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, hanggang ngayon wala pang resulta sa Supreme Court. Diba? Tapos gusto nila na ma-impeach ang ating vice presidente. Nako, my goodness talaga mga kabayan. At ito pa, no, o nga pala, maalala ko mga kabayan, sa mga kababayan natin na nasa Middle East, no? Aba, ito mga kabayan, i-check ninyo kung kayo ay magpa-flight pa uwi ng Pilipinas. I-check niyo yung inyong mga email kung meron bang advisory sa inyo yung mga air flights na binilan nyo ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Kasi mga kabayan, napakagulo ngayon sa Middle East, no, sa Iran, no? Naglalaban ng Iran at saka Israel. Nako mga kabayan, nakakatakot na, tayo nasa part din ng Middle East. Baka ano na ang nangyayari sa mundo. Ay, kita ninyo mga kabayan mga utak talaga ng mga leader mga kabayan hindi nag-iisip. Isipin ninyo, tayo ay nandito sa lupang tinitirikan natin o dito sa mundo, nagpapatayan mga kabayan. Isa lang yung mundo na ginagalawan natin, nagpapatayan itong mga to. Ang sabi niya dyan mga kabayan, GCC flights canceled, no? Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, and Oman announce suspensions amidst rising tension mga kabayan sa mga taga Middle East, no? Aba, i-check nyo yung inyong flight kung kayo ay may flight pa uwi ng Pilipinas. Nang sa ganun mga kabayan, hindi kayo ma-stranded sa mga airport, no? At ito mga kabayan, pakinggan muna natin etong sinasabi na to ng balita patungkol sa sinabi ni BP Sara, no? Patungkol dyan sa mga dapat ay maalis daw na senador, no? Na kung saan ay may pagkabayas, no? Dapat daw mag-inhibit. O pakinggan natin mga kabayan. Senator Judge daw ang dapat mag-inhibit o hindi lumahok sa impeachment case dahil biased. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. May patutsada rin siya kay Palace Press Officer Claire Castro. Nasa frontline na balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Exclusive. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang panunumpa ng ilang nanalong opisyal sa Mindanao nitong nakaraang eleksyon sa Davao City. Matapos niyan, eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang bise. Sinagot niya ang mga isyu kabilang ang panawagan ng ilang kritiko na mag-inhibit o wag nang lumahok bilang Senator Judge sa impeachment case na Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, hindi lang sila ang dapat ipa-inhibit. Kung disqualify natin, no? Ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Otiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Gis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi,
ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay lukaret. Natanggap na raw ng kampo ng bise ang summon mula sa Senado. Na-i-refer na niya raw ito sa kanyang legal team at hinihintay ang abiso kung magpapakita siya sa impeachment court. Wala pang instructions ang mga lawyers sa akin kung pupunta ba ako or hindi. Naging matipid naman ang sagot ng bise sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ito makipagdialogo sa Senado at Kamara para ayusin ang gusot sa issue ng impeachment. No comment. Pero may patutsada siya kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kamakailan ay nagpahayag hinggil sa umunoy mga taong manggagamit at handang magpagamit. Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Wala pang komento riyan sina Yuse Castro o Representative Franz Castro. Sinagot naman ng bise ang rekomendasyon na inihain ng komite sa Kamara para pasampahan siya ng kasong plunder dahil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds sa OVP at DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina. Tungkol naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa ICC sa The Hague. Hindi pa raw alam ng bise kung saang bansa posibleng ilipat ang kanyang ama sakaling panigan ng ICC ang hinihiling nitong pansamantalang kalayaan. Ang dasal nating lahat at panawagan natin lahat ay makinig ang ICC judges at maging patas sila sa pagdesisyon base doon sa submission ng Defense Council. Nagbabalitang mula sa Ayun mga kabayan. Alam ninyo mga kabayan, kung lahat ay i-disqualified, yung mga senador, hindi na matutuloy ang impeachment mga kabayan. Kasi kita ninyo kung ang ilan yung mga senador na bumoto mga kabayan ng against dyan sa, bumoto para maibalik yung, ma-remand yung impeachment complaint na yan, no? Ilan yon? 18 mga kabayan. Papasok ngayon mga kabayan yung 28 Congress. No, yung 28 senators na magiging judges. So, nakita natin mga kabayan na yung ilang papasok ay talagang pabor sa ating Vice Presidente. Nandiyan si Amy, si Senator Marcoleta, sino pa? Si Cayetano, si Villar, mga kabayan. Wala na, hindi na matutuloy mga kabayan ang impeachment. Sino kaya yung magiging kasamahan ngayon ni Risa Ontiveros, no? Pagdating diyan sa impeachment complaint na yan. Or magiging minority, no? Siguro si Kiko Pangilinan, no? At saka si Bam Aquino. Pero tingin ko si Bam Aquino, mga kabayan, hindi na yan sasali pa diyan. Diba? At anyway, mga kabayan, pakinggan muna natin itong si Father Flavio, no? Ito si Father talaga, my goodness. Pakinggan natin. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Grabe mga kabayan, ano pa nangyari dito sa mga pari na to? No? Ano bang nangyari sa mga to? At ang mga pinagsasabigan nito, no? Isipin mo, sasabihin mong hudas yung mga senador, nagsunod lang mga kabayan, no? Sa tama. At kung talagang merong mga dapat ayusin, nasa Congress yan or nandyan sa prosecutor. Napakadali lang naman mga kabayan sumagot, no? Kung talagang sa tingin nila ay tama yung kanilang pagpapile ng impeachment na yan at wala silang nilabag, sumagot agad-agad sila. Diba? Ganun lang kasimple yun mga kabayan. Kita ninyo hanggang ngayon anong date na ngayon mga kabayan? 15, no? 15 na nga ba? 15 ngayon mga kabayan. Hanggang ngayon wala pang sagot ang mga prosecutor about dyan sa na-remanded na yan na impeachment. Kung yan talaga mga kabayan ay walang paglabag, dapat agad-agad nakasagot na. Yon, Father Flavio. Ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. Nakikialam tong pari na to mga kabayan, no? Hindi na lang, ito kasi mga kabayan yung dating adik-adik, no? Yan yung pari na yan. Nakikialam ngayon at nagsasalita ng mga salita ng Diyos at sinasabihan ng mga ganon, no? Yung mga senador. Kung tutuusin mga kabayan, hindi naman
dismiss yung impeachment na yan at tuloy nga mga kabayan pagka nagkaroon ng session or nag-continue yung session ng mga senador mga kabayan or yung impeachment court na yan, nandun pa rin naman yung impeachment complaint, didinigin pa rin, kaso nandito nga mga kabayan sa mga prosecutor o nandyan sa lower house kung itutuloy nila o hindi. Kasi kung hindi sila mga kabayan susunod doon sa ginawang pagbabalik no ng impeachment complaint na yan sa mga prosecutor, pwede silang ma-cite in contempt. Nako naman, Father Flavio talaga. However, all is not lost. As we condemn the actions of the 18 senators, let us not forget the light, the sun, the brave. Merong 5 nanindigan, gaya ng mga tinukhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo, kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. Naririto sila at meron pa rin tayong 5 na mga tumindig kahapon. At hindi lang sila mananatiling 5. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya at ating panalangin hanggang sa tuwina. Palakpakan din po natin ang ating mga magigiting na prosecutors na titindig kasama ng 5. They might have killed the poor, but not all is lost. They might have killed the breadwinners, but we pray that we will win at the end. They have mocked the truth. They have desecrated the law. They have insulted our house. But then again, we turn to faith for strength. We turn to faith for refuge. Ito yung mga propaganda mga kabayan, niyang mga nasa makakaliwang party, no. Yan yung propaganda mga kabayan kasi ayaw talaga nila no sa mga Duterte kasi noon talaga kita ninyo binuking no ng ating dating pangulo kung ano ba ang kalakaran ng simbahan. 'Di ba? Tayo mga kabayan, hindi tayo tumutuligsa sa anumang relihiyon, no. Pero nakita ninyo no, ito yung tinatrabaho ng pare, hindi lahat mga kabayan. Dapat itong mga to hindi sumasali sa ganyan kasi sabi nga, 'di ba? May separation ng states at ang mga religion. Pero nakikialam sila pagdating diyan sa mga usapin ng gobyerno, usapin sa politika, na kitang-kita natin mga kabayan, talagang ayaw nila mga kabayan sa mga Duterte kasi yung mga kaalyado nitong mga to ay magsasaper mga kabayan. Kita ninyo paano naging resulta nung si PRRD mga kabayan ang namuno. Yung mga adictos benedictos talagang tumino mga kabayan at marami nagpapatunay. Itong mga nandito mga kabayan na pinakita na maraming tao na sabi mga kamag-anak ay napatay no. Oo, meron talaga mga kabayan na abusadong pulis pero yun mga kabayan ay nakakulong na. Kung hustisya mga kabayan ang hinahanap nila no. Dapat noon pa nag-file na kayo ng kaso. Ilang taon mga kabayan na si PRRD hindi pinuno o bumaba sa pwesto. Dapat noon pa lang kung matibay yung inyong mga ipinaglalaban at talagang hindi mga adictos benedictos yung mga napatay. Dapat noon pa lang nag-file na kayo sa Supreme Court. Diba? Nag-file na kayo ng kaso. Pero ang ginawa nitong mga to mga kabayan, since na sila mayroong mga contact dyan sa ICC na yan, kasama si Trillanes, no? Ay doon nag-file. Isipin ninyo, nilayo pa. Dinaan nila mga kabayan sa kumbagay paawa effects, no? At yan, nalagay tuloy ang bansa natin mga kabayan sa kahihiyan. Nagsaper ang bansa natin mga kabayan. Wala tayong mga investors, no? Maraming walang trabaho ngayon at marami ang naghihirap dahil sa palpak din na pamumuno ng ating magaling na Pangulo. Diba? Yun yung naging resulta mga kabayan ng mga ginawa nilang pamumulitika. Hindi naman mga kabayan ito mga nagsasaper kasi itong mga to nakikinabang. Yung mga yan mga kabayan ay nakakatanggap for sure. Hindi naman yan mga yan magagaganyan kung walang natatanggap yan, di ba? So anyway, pakinggan naman natin si Brosas mga kabayan. Ito ay nagko-complain na, no? Tinitira na nito si Bungit mga kabayan. Pakinggan natin. It na nga lang, 200 na nga lang, for minimum wage earners na nga lang, hindi pa maibigay. Kaya ano na lang yung future natin dito, kung ganun, di ba? So ma'am, you're saying na ang Pangulo, siguro mas pinoprotektahan po ba yung mga negosyo, mga korporasyon? Well, yun, yung lumalabas ngayon kasi parang wala tayong inabot after all ng mga discussions. Pinapaliwanag na sa atin, napakalayo na ng discrepancy no, ng sahod ng mga manggagawa versus dun sa mga nagpo-profit, mga negosyante, ang dami sa atin mga below or minimum wage earners, di ba? Tapos alam na
ito kasi mga kabayan, no, yung mga below minimum wage earner na yan, no, madami natin batas mga kabayan, ang dami natin magagandang batas. Sa totoo lang dapat kung yan ay nai-implement ng tama, no, or nagtatrabaho ng kumbaga na diligent yung mga nandyan mga kabayan na dapat magpatupad ng batas na yan, hindi mangyayari yan no, yung mga hindi sumusunod no sa tamang pagpapasweldo. Dapat minomonitor lagi ng DOLE o sino pa man yung dapat na mag-monitor diyan. Itong sinasabi na to ni ni Brosas, dapat pinag-aralan nyo ng mabuti bago ninyo i-launch yang ipasa yung batas na yan. Hindi yung kayo complain ng complain. Kasi mga kabayan, talagang magiging apektado dyan yung mga negosyante. Ang tagal na mga kabayan na ipasa ng Senate yung 100 pesos na increase. Pero bakit hindi nila inadapt, no? Gusto nilang magpasikat, no, na sa mga empleyado na maitaas ang sweldo. Kaya ginawa nilang 200, no. Tinapatan nila mga kabayan yung naipasa ng Senate para magpabango mga kabayan. Kung talagang gusto nila na maitaas, no, ang sweldo, dapat doon sa makatotohanan mga kabayan. Yung lahat ng mga kumpanya ay makakasabay. Hindi yung isipin ninyo mga kabayan, 200, magkano na yung rate ngayon? Pagpalagay na 600 ang minimum rate dyan sa Manila, madadagdagan ng 200, so 800 na mga kabayan. O sabihin natin mga kabayan na mahal, no, ang mga bilihin, talagang hindi enough yung minimum wage earner ngayon. Dapat ginawa nilang makatotohanan ng lahat ay makasabay mga kabayan. Hindi yung ipipilit ninyo yung 200 hikes. Paano yung mga maliliit na business? Di magsasara yun mga kabayan kasi hindi nila kayang sumunod sa batas na ipapasa na yan. Kung yan mga kabayan na aprubahan ng Senate at saka ng House, hindi rin yan itutuloy mga kabayan ni Bungit kasi alam yung mga kasamahan niya dyan na mga tycoon na negosyante, no, mga oligarchs na negosyante mga kabayan, hindi yan papayag. Kayo naman, kung yung batas na yan mga kabayan ay kumbaga ipapatupad ninyo doon sa mga big time na companies, pwede pa, no? Pwede pa mga kabayan na maipasa yan. At doon sa mga mababang o sa mga small negosyante katulad ng mga MSC, no, hindi ipatupad yung na yan, yung 200 na yan. Baka makapasa pa mga kabayan kasi for sure, no, ang dami nang umaangal dyan mga kabayan nung binabalangkas pa lang yung batas na yan na kung itutuloy ninyo yan, talagang magiging apektado yung mga maliliit na negosyante kasi nationwide yan kung yan ay may papasa. Diba? Kawawa naman yung mga small timer na negosyante. Tuloy natin. Halos 5 milyon yung gaganahan siya dyan sa minimum wage na yan. Kaya talagang ang sakit sa kalooban. Samantalang yung mga bilyonaryo, taas ng taas yung kanilang kita. Tapos yung mga manggagawa, napeg na lang siya. Napako na siya. Napako na yung kanyang sahod. Opo. Kaya yun. Ma'am, meron ngayong parang clash sa pagitan po ng Senate at ng House. Dahil nga po dito sa wage hike na ito. Sinasabi ng ilang senador, ang late kasi nagpasa ng House. Oo, na ang House naman, last sinisisi ang minute Senate. na. Last minute na raw yung sa House, tapos ang Senate naman ayaw daw mag-bycam. So ano po ang nangyari ba? Well, those are excuses. My take on that is, di ba, BSKE nga nangyari. Yung barangay, Sangguniang Kabataan, di ba, election, nalipat. No, nagawa namin na maging batas. Kita ninyo mga kabayan skip yung yung sagot. Dapat kasi inagahan ninyo magpasa 2 days before adjourn ng Senate. Saka nyo ipapasa yung mga documents nyo na sinasabi nyo 200 hikes na batas. Dapat inagagahan ninyo, hindi yung last minute nyo ipapasa katulad nung ginawa nyo sa impeachment complaint. Diba? Last minute nyo rin pinasa. Tapos ngayon, complain kayo ng complain na kesyo may pinapaboran, si Bungit kasi ganto ganyan. Pero alam ninyo mga kabayan, talagang hindi yan matutuloy. 150 pwede pa mga kabayan, makatotohanan yon. At lahat ng mga negosyante, small time o big time, makakasabay. No? Or di kaya 150 sa small businesses, sa big businesses mga kabayan, 200. Baka pa, no? Maniwala tayo na makakapasa yan. Pero yung ganyang kalaki for nationwide na ipatutupad, hindi maraming magsasara diyan mga kabayan ng negosyante. For sure, yan yung makikita natin at mararanasan natin. Lalo tayo maghihirap noon. Marami yung mawawalan ng trabaho, maraming kumpanya magsasara, bagsak lalo ang ekonomiya na dahil sa pamumuno ni Bungit. Pero for sure, hindi yan ipapasa ni Bungit mga kabayan. So syempre,
Happy Father's Day muli sa inyo mga kabayan. Hanggang dito na lang muli ang ating video. Ingat kayo palagi mga kabayan. Siyempre, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment din kayo sa comment section mga kabayan. Adios muna mga kabayan. See you sa susunod na video.